Good morning. Eto na naman tayo at 1 week na since yung ginawa natin yung 600 kilometer ODAX. So, merong mga nagtatanong, actually isa lang, kung pwede daw bang bike check. Ano ba yung bike setup natin for this ride? So, sa video na ito, ipapakita natin yung setup natin at yung reasoning behind that. Tapos, papakita rin natin yung mga bagay na dinala natin during the ride. Unang-una, ito yung bike na gamit natin, 2020 Giant SL1 disc. Aluminum frame, carbon fork, carbon seat tube. Tapos, almost stock pa rin siya since nung binili ko. Ito yung ginamit natin dahil wala naman tayong ibang choice. So, either ito o yung MTB. Ang pinaka-obvious na modification na ginawa natin dito ay itong aero bar. So, bakit ba ako naggumamit ng aero bar? So, dalawang reason. Unang-una, extra hand position. Kasi habang matagal kang nasa handlebar, mangangawit ka rin. Mangangawit ka at maghahanap ka ng ibang position. So, yung aero bar, nagbibigay siya sa akin ng relief sa palm specifically. Tapos, syempre, yung aero bar, meron siyang added aero benefits. Pero, tingin ko hindi rin ganun kalaki yung advantage niya dahil meron akong 6 centimeter riser na nilagay. So, itong aero bar ko, nabili ko lang to sa Lazada. Ano to, walang brand na carbon na aero bar from China. So, medyo magaan siya. Ang di ko gusto dito sa aero bar na to, manipis lang yung padding niya sa elbow. Kaya ang ginawa ko dito, meron akong lumang aero bar din na sira na. Kinuha ko yung padding nun, tapos tinahi ko dito sa pad nitong bago kong aero bar. Dalawang beses ko pa lang ito nagagamit, and so far hindi pa naman ako pinapalya. So far okay naman siya. Wala akong reklamo dito sa aero bar na to. So nagagawa niya yung purpose niya. Next ay saddle. So hindi na stock saddle yung gamit ko dito. Pinalitan ko to ng Cell San Marco na saddle, na short nose saddle siya at mas malapad sa stock ng Giant. Hindi ko masasabing mas komportable siya, pero improvement siya sa original na saddle. Hindi ko pa rin naiwasan talagang magkaroon ng saddle sore kahit gumamit ako ng chamois cream, and ito nga, ibang saddle na yung gamit ko. So it's something na tinatry ko pang hanapin yung best configuration para sa akin. Nag-survive naman tayo sa 600 kahit may konting saddle sore. So I think ito yung pinaka-komportable kong setup for now. Next naman ay ano ba yung gamit kong wheel set dito. So actually nag-experiment ako this year. So gamit ko ay itong murang carbon wheel set from China, yung Riet na brand. So mabibili nyo to sa Shopee. I think may nagbebenta pa rin doon. Doon ko siya nabili actually. At so far, in terms of durability, wala naman akong problemang na-encounter. Sa lahat ng ODAX rides ko this year, 4 na, hindi pa naman ako pinapalya. And then, ginagamit ko rin siya sa lahat ng rides ko this year. So far, wala naman akong problemang na-encounter. Pero, siguro gagawin ko to ng video in the future kapag may nakuha na akong enough information to say kung okay ba to or hindi. Pero so far, wala naman akong problem na na-encounter. Sa tires naman, tingin ko ito yung mas important kaysa sa wheelset. Ang gamit ko ay Vittoria Corsa Next 28C at naka TPU tubes ako. At kung napanood yung video, 2 beses akong nabutasan, which is malas, sa totoo lang. Pero bihira akong mabutasan gamit tong gulong na to. So, siguro, sabi ko nga, Murphy's Law, if anything is bound to go wrong, it will go wrong. At sa tagal kong hindi napapuncture, nangyari yung 2 beses na na-puncture during the ride.
Malas lang talaga. Pero wala naman akong reklamo dito. So far, sa experience ko, better yung tires na ginamit ko last year, which is yung Continental Gator Skin. Puncture protection, never ako na-puncture doon. Kung maflatan man ako doon, pinch flat, and kasalanan ko na yon. Um, in terms of rolling resistance, mas mabilis ito, Vittoria Corsa, compared sa Gator Skin. Maraming magandang praises din na nababasa ako sa internet tungkol dito sa Vittoria Corsa Next. And dadagdag ako doon. So far, gusto ko siya over Gator Skin. Although, minsan, minamalas ka lang talaga. And kasama talaga yon sa mga, sa mga rides. In terms of gearing naman, stock lang yung gamit ko, which is 50 to 34 sa harap, tapos 11 to 34 sa likod, sa cassette. And 11 speed yung gamit ko. So wala akong masyadong special na ginawa doon. In terms of lights, ito yung napaka-importanting bagay sa Audax. Kasi lalo na sa 600, dahil mag-bike kayo sa gitna ng gabi, and sa dilim, napaka-importante ng light sa safety mo. Una sa tail light, ito yung gamit ko, Rock Bros na tail light. Never ko to ni-recharge during the ride. So, sa more than 30 hours ko na pagbabike, ginagamit ko siya and hindi siya namatay. So, ang gusto ko dito, dalawa yung ilaw niya, meron sa labas, and pwede ring enable mo rin yung ilaw sa gitna. Pero ang setup ko lang, naka-off yung sa gitna, itong sa labas lang yung naka-on. At pag nasa ganitong mode yung bike light na to, napakatagal ng battery life niya. So magsusurvive ka sa magdamag na pagbabike. Sa front light naman, ito yung gamit ko, Gaseron na lights, V9DP 1600, yun nga ba yung pangalan nito? Dalawa yung Gaseron na na front light. Ito yung mas malakas yung capacity, mas madaming capacity. So, never ko rin tong ni-recharge during the ride. Tapos nakaano lang ako dito, yung breathe mode. Yung parang hihina siya and then lalakas every 1 second. Wala akong masabing masama dito talaga. Impressed ako dito sa ilaw na to. Ito yung ginamit ko, syempre, for obvious reasons, 600 kilometers, ayokong mag-recharge ng ilaw. So, enough na to for the entire 600. Bukod sa Gaseron light, meron din akong headlamp na bili ko sa Decathlon. At gustong-gusto ko to. Ang tagal ng battery life. Meron tong dalawang AA battery. Tapos, akala ko madidrain siya during the ride, pero hindi rin siya na-drain. So, may dala akong extra battery na hindi ko nagamit. So, ang reason bakit ako may headlamp, kasi yung front light ko, yung Gaseron na light, static lang siya, nakatutok sa harap. Pag may headlamp ka, meron kang another light source na sumusunod sa kung saan ka nakatingin, which is very important sa sa safety mo rin. Lalo na pag pitch black na kalsada, walang kailaw-ilaw. Mas maganda na mas marami kang lights. And also, kung maka-encounter ka ng mechanical issue during the night, kagaya nung nangyari sa akin, napaka-convenient mag-repair na meron kang headlamp. Kesa sa flashlight or yung Gaseron na light na static lang siya and i-adjust mo every time na magmo-move ka. So, napaka-important sa akin itong headlamp. Of course, alternate din siya kung sakaling maubusan yung maubusan ng battery yung Gaseron ko. Meron akong isa pang ilaw na hindi ko kailangang i-recharge kasi pwede kong palitan lang ng AAA battery. Meron na akong additional na ilaw. Sa bags naman, meron 3 bag ako na nakakabit sa bike. Una, yung saddle bag, andito yung bike repair kit ko. Andito yung tire lever, extra tubes, Allen key, multi-tool, chain lube,
at kung ano-ano pa, mga anik-anik na pang-repair. So, kung interested kayo sa ano yung laman ng repair kit ko, meron akong separate video para doon. So, ilalagay ko na lang sa description ng video na to yung link sa sa video na yon. Next ay sa frame bag naman, dito nakalagay yung hand pump, power bank, charger, tapos may ilang food din na nakalagay dito, saging, bar, at kung ano-ano pang mabibili ko sa sa 7-Eleven na magkakasya doon. Next ay top tube bag. So dito nakalagay yung battery ng GoPro, battery ng headlamp, extra battery. Tapos may food din akong nilalagay dito pero sealed na food. Syempre ayaw natin maglagay ng saging o any food na pwedeng um, makontaminate just in case magkaroon ng leak yung battery for some reason. So, ayaw nating malason syempre. Tapos, mayroon din ako ditong nakalagay na salt stick, pero never ko yung nagamit. Even sa mga previous Audax rides ko, meron akong salt stick na dala, pero never ko pang nagamit. Next ay gumamit ako ng backpack. So, dito ko nilalagay yung mga malaking items. So, unang-una, andito yung sleeping gear ko. Meron akong sleeping mat, tsaka inflatable pillow. And then, meron din akong extrang medyas kung umulan, which is nangyari nga. So, ayaw kasing magbike na basa yung medyas ko. Lalambot kasi yung paa and then later on, sasakit. So, ginagamit ko siya pang replace ng medyas ko pag nabasa na siya. So, andito rin yung wet wipes, toothbrush, toothpaste, chamois cream. Tapos, meron din akong another set of tools dito. Tire lever, Allen wrench, and spare tubes. So, hindi waterproof itong bag ko. Kaya, yung mga bagay na kailangan kong protektahan sa water, binabalot ko sila ng plastic. Para kahit umulan, hindi sila mababasa. So, mababasa yung bag, pero yung mismong mga bagay na ayokong mabasa, hindi sila nababasa. Sa bike computer naman, ang gamit ko ay Brighton 750, which is okay naman. Pero in terms of battery life, hindi siya tatagal sa 600. Two times akong nag-charge nito after 300 and then siguro 450 kilometer mark nag-charge ulit ako. So, kahit yung declared nilang battery life nito, I think 20 hours, hindi na talaga siya umabot ng 20 hours. So, dito ko talaga nagamit yung power bank ko. I think yun muna yung video natin for today. So, sana meron kayong natutunan sa ating pag-bike check. At kung meron kayong suggestions para sa akin, pwede nyo ring sabihin. So, salamat sa panonood and kita-kits na lang next time.